Dear Dr. Love, welcome back po sa inyo, Brother June. Ako po si Jenica, taga Batangas po. Gusto ko po sanang ilapit sa inyo ang nagbabalik na nararamdaman ko. Ganitong panahon po kasi, bumabalik na naman ang lahat sa akin. 3 years ago, Brother June, ganitong buwan, nawala sa buhay ko ang pinakamamahal ko. Matagal po kami nagsama. Sa kanya po umikot ang aking mundo at hindi ko po nakikita ang sarili ko na may makakasama pang iba at makabubuo ng pamilya sa iba. Lahat ng pangarap ko, siya ang kasama ko. Sa lahat ng highs and lows ko, Dr. Love, siya ang kasama ko. At ngayon kahit 3 taon na nakalilipas, hindi pa rin ako nakakaabante. Hinahanap-hanap ko pa rin siya. Masaya naman po ako at hindi na umiiyak sa gabi nga lamang po natatakot ako. Kasi tuwing ganitong panahon po, malapit na ang undas, laging nangyayari ang nangyayaring ito sa akin. Sa loob ng 3 taon, tuwing gabi, nakakaramdam ako na para bang may katabi ako. Dr. Love, parang may humahaplos sa akin. Nung unang beses, takot ang naramdaman ko. Dumating pa nga po ang punto na lumipat ako ng kwarto, kaso ngayon, nasanay na po ako. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, dati naming tagpuan, sa guest room, matutulog ako at doon po bago ko tuluyang makatulog, madarama ko ang tila yakap niya. Kung paano po talaga siyang yumakap sa akin noon, ganun din po ang dahang-dahang paghalik sa noo ko. Para po siyang hangin. Pero ramdam na ramdam ko na meron po talaga. At hindi po nagbabago yun, gabi-gabi. Minsan nga po, sinubok kong humarap kung saan nanggagaling ang nararamdaman kong humahawak sa akin. At ayun nga, wala akong nakita, pero umakma po akong parabang may niyayakap ako. Bigla po ako ng lamig. Sobrang lamig. At sa di ko malamang dahilan, naiiyak ako na parabang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko lamang po talaga maintindihan. Brother June, nababaliw na po ba ako? O sadyang nariyan pa siya? Totoo po bang tumatawid ang mga tao kapag namatay na ang katawang tao? Bakit po lumalakas ang paniniwala ko na nariyan po siya? Siya po ang tumatabi sa akin sa gabi. Alam ko pong nakakatakot ito, lalo pat mag-uundas. Pero siya lamang din po. Wala po akong reklamo. Mahal na mahal ko rin siya at wala pong nagbago. Ni hindi po nabawasan yun. Kung yung iba, nalilimot na paunti-unti ang yakap, ang amoy, ang mga ngiti sa tagal na ito na hindi na nakikita, ako po hindi. Hanggang sa ngayon po, malinaw ang lahat at nararamdaman ko talaga ang kanyang presensya. Totoo po kaya ito, Brother June? Kung totoo man, tama po bang ituloy ko ang parabang pagmamahal sa hangin? Gumagalang Jenica ng Batangas. Maraming salamat sa iyo, Jenica ng Batangas, sa mga kasaysayan na iyong ibinahagi sa atin. Naniniwala ako na maaaring makaramdam ka ng mga ganitong pangyayari sapagkat ito ang iniisip mo. No? Lalo na kung talagang buhos na buhos ang iyong
atensyon, nakafocus talagang atensyon mo, maaaring, makaramdam ka ng mga kakaibang nararamdaman. Pero kung ako ang tatanungin mo, may ibang bagay akong nakikita. Kung ako ang tatanungin mo, may ibang pananaw ako. At ito ay ibinabase ko sa pananampalataya ko. Ano ang aral ng ating simbahan if you are a Catholic, Jenica? Kung ikaw ay Katoliko, ano ang aral ng simbahan hinggil sa mga kaluluwa ng mga taong namatay na? To be honest with you, when I was younger, nang mamatay ang nanay ko at ang tatay ko, ay iniisip ko rin yung mga bagay na yan. In fact, may usapan kami nung tatay ko bago siya namatay. At ito'y pinag-usapan namin ng isang madaling araw nang ako'y umuwi sa bahay at tahimik kaming dalawa. Ang usapan namin, kasunduan naming mag-ama, na kapag siya'y pumanaw na, siya ay babalik upang sabihin sa akin kung anong experiences na kanyang pinagdaanan nung siya'y mamamatay na, nung siya'y namatay na, at saan siya napunta. Siya ba'y napunta sa impyerno o siya'y napunta sa purgatorio, bilang isang anak. Interesado kong malaman. At ito ang kasunduan naming mag-ama. Namatay po ang tatay ko ng 2022, ang nanay ko ay namatay ng 2002, ang nanay ko ay namatay ng 2000, ang tatay ko namatay ng 2002, at magmula noon hanggang ngayon, hindi pa ho nagbabalik ang tatay ko. Wala siyang paramdam sa akin kung saan siya napunta, wala siyang paramdam sa akin doon sa kasunduan namin na ikukwento niya kung paano siya namatay, anong naramdaman niya, ano ang nakita niya. Kung iisipin po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating i-imagine, malaya po ang ating isipan na mag-imagine ng mga bagay na ganyan. At kung tayo'y malakas ang ating pag-focus ng atensyon, pwede nating ma-experience yung mga na-experience nitong si Jenica ng Batangas. But to be very honest with you, ano ang nangyayari when someone dies? Ayon sa ating paniniwala, kapag ang isang tao ay namatay, binawian ng buhay, haharap na po siya sa Panginoon upang hatulan ng Panginoon. Saan siya pupunta base sa kanyang uri ng pamumuhay? Siya ba'y natutong magmahal? Siya ba'y natutong magmalasakit? Nagsabuhay ba siya ng mga salita ng Diyos? Siya ba'y isang naging mabuting Kristiyano na nagmahal at nagmalasakit sa iba? Nagpatawad sa mga kasalanan ng mga taong nagkasala sa Kanya? Kung hindi, nasa sa Diyos ang magpapasya kung saan tayo ilalagay. Subalit ako'y naniniwala na ang Diyos ay mahabagin, maawain, na nakahandang magpatawad at magbigay sa atin ng pagkakataon. Kaya nga, in the Catholic Church, we believe that there is a place na kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na malinis ang ating kasalanan, ang ating mga nagawang kasalanan. Doon tinatawag nating purgation o yung purgatorio, kung saan tayo ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Pinagdudusahan natin ang mga kasalanan yan na may pag-asa na sa pagtatapos ay makakasama natin ang Diyos sa Kanyang kaharian. What am I trying to say? Ang isang kaluluwa na namatay ay wala na pong panahon para maggala-gala pa. Okay? At makipaglaro pa sa atin. Ang isang kaluluwang namatay
ay nakafocus ang kanyang atensyon sa kanyang mga panalangin, sa kanyang paglilinis, sa kanyang mga kasalanan upang sa gayon ay matapos na ang mga paghihirap na yan at makasama siya ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga po, hindi pinapayagan ng simbahan natin na tawagin natin ang mga kaluluwa o mga espiritu ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Hindi na natin kinakailangang bulabugin pa ang mga espiritu ng ating mga namayapang mahal sa buhay sapagkat mas importante sa kanila na nakafocus sila sa kanilang paglilinis sa mga kasalanang nagawa upang marating nila ang kaharian ng Diyos. May isang nakatatakot na bagay at ito, Jenica, ay nais kong ipalaala sa iyo. Ito ay bagay na pinatutunayan ng maraming mga Catholic exorcists. Ito yung mga pari na humaharap sa mga taong napoposes ng diablo at ng masasamang espiritu. Exorcism ang tawag doon. Kapag ang isang tao ay hulog na hulog ang kanyang isipan at nakafocus siya at nagtawag ng espiritu na kung tawagin natin ay, anong tawag natin? Spirit of the glass. Spirit of the glass or Ouija board. Ito'y pinaglalaruan ng mga kabataan nung araw. Spirit of the glass, nagtatawag ng espiritu para sagutin yung kanilang mga katanungan. Alam po ba ninyo na malaking porsyento na ang espiritu na inyong matawag ay espiritong masama? Bad spirit. Sapagkat ang espiritu ng inyong mga mahal sa buhay, nakafocus na yan sa paglilinis nila sa kanilang mga kasalanan para marating nila ang kaharian ng Diyos. Hindi na po yan gagala-gala. Ang mga espiritong gagala-gala are those bad spirits na maaaring makaposes sa inyo. At kapag kayo'y naniniwala sa mga ganyan, na yung ginagawa ninyong Spirit of the Glass o Ouija board, meron kayong espiritong nakakausap, papasukin kayo ng espiritu na hindi nyo kilala. At yan ang problema. Kapag ginamit kayo ng espiritu, maaari kayong maposes, maaari kayong magkasakit, maaari kayong gawa ng masama ng mga espiritong yan because these are evil spirits. What am I trying to say here? Kung sakali man, Jenica, na ang iyong mahal sa buhay ay pumanaw na, tanggapin na natin na siya ay wala at nandun na siya sa kabilang daigdig. Ang daigdig ng walang hanggan, everlasting life. At ipagkatiwala natin sa Diyos ang kanyang kaluluwa. Higit na makabubuti para sa iyo na pagpahingahin mo na siya, huwag mo na siyang tawagin, pabayaan mo na siyang mag-focus doon sa kanyang layunin na makarating sa kaharian ng Diyos at linisin ang kanyang mga kasalanan. At ang tulong na magagawa mo para sa kanya ay ipagdasal ang kanyang kaluluwa at mag-alay ka ng mga panalangin at pag-aalay ng sakramento ng Eucharistia para sa ikapagpapatawad ng kanyang mga kasalanan at matanggap ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.